Bawat tao sa mundo, may mundong gustong galawan. May mga taong gustong mamuhay sa mundo na mabilis ang galaw. May mga tao din namang gusto ang slow pace lang. Take it easy. Simpsons, let's go. Tumingin ka naman dito. Malayong anting yun eh. At iisa lang naman ang layunin ng lahat. Ang makabante at marting ang hinahangad sa buhay. Hammerman! Sa vlog na ako ni Boy P. Yaring. Seguridad sa pinansyal. Bless! Kalusugan. Uwi pa rin naman ang mayaman. Kami. Kinabukasan at kung ano-ano pa. Walang mali sa dalawang pace ng buhay kung mabilis ba o mabagal. Sabi nga nila, basta umuusad, okay yon. May mga bagay kasi na nakukuha ng mabilisan. At may mga bagay din na nakukuha sa mabagal na paraan. Parehong walang mali dun. Basta ang layunin ay nasa tama. Isa sa mga gusto ko sa mundo natin ngayon ay ang pagyakap sa realidad sa kalmadong paraan. Gawa ka lang kwento. Isa scripted nga eh. Kalmadong puso, kalmadong isip, kalmadong katawan. Na kapag sinubok ka ng panahon, hindi ka basta nawiwindang. Kasi sa araw-araw, napag-aralan mo na kung paano kontrolin ang sitwasyon. Dahil isinasa sa pamumuhay mo na. Sa loob ng isang tent, may kwento. Lalo na kapag marami tayo. Maraming kwento ang naiipon na gusto ding marinig ng lahat. May mga taong gusto magkwento, may mga taong gusto lang makinig. Bawat tao ay may kanya-kanyang kwento bakit nila ginagawa ito. Yung iba, para sa sariling kapayapaan. Yung iba naman, para maghanap buhay. Ikaw, para saan ba't ginagawa mo ang buhay sa labas tulad ng ganito? Ikwento mo naman. And welcome back to another episode. Ayoko pa sanang iwan ng Laguna, pero kailangan. May mga kailangan lang akong ayusin sa Bulacan. Say something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day something new. If I spend it with you, with you, with you. Ang sarap mag-camping sa Laguna. Sobrang nag-enjoy ako. Sobrang, alam mo yun, dati iniisip ko pa kung saan ba pwede mag-camp sa Laguna. Alugan lahat ng gamit. Napakadami pa ng lugar na magaganda doon na pwedeng puntahan. Responsibilidad muna para balanse ang lahat. So ngayong araw, dito tayo ngayon sa Bulacan. Dito tayo sa bahay. Unti-unti na rin ako nagpaplano. Gumagawa na rin ako ng mga itinerary para plano natin na maayos yung mga ruta natin sa mga susunod na upload natin. Kasi nga, aakit tayo ng norte. So kailangan ko lang planuhin ang lahat habang ginagawa ko yung mga pang-personal na bagay dito sa Bulacan. Si Priscia ay nasa Laguna. Nabitin din siya eh. Gusto rin niya sanang ituloy-tuloy yung biyahe. Pero dahil nga meron tayong mga ibang mga kailangan i-prioritize, ay asikasuhin muna. At ganoon din naman siya. Pero sa mga susunod na vlog yan, babiyahe na ulit kami kasama. Dito ako natutulog sa grahe. Iba kasi yung feeling eh.
Iba yung feeling na andito ako palagi kahit sabihin mong hindi ako nakakaalis. Basta nasa loob ako ng van, maramdaman ko yung aura ng camper van. Goods ako. Masarap sa pakiramdam. Homey siya. Para talaga akong nasa bahay. Kahit nga sabihin mong kahit saan makarating itong camper van, saan dalhin tayo ng van life natin. Once na andito ako natutulog sa camper van, yung feeling na nasa bahay, yung kwarto sa bahay, same as ganito. Walang pinagkaiba. Feeling home talaga ako. Ganun yung pakiramdam ko palagi dito kay Watod. Masaya ako sa camper van natin na to. Kahit sabihin mo maliit, masaya ako dito. Kaya ito yung pinili ko na camper van, itong minivan na to. Kasi iba yung feeling ko dito sa kanya. Meron akong happiness dito nung una ko siya nakita. May spark to nung una ko nakita. Nagkaroon nga tayo. Sabihin natin, isa siyang na-pursue na kaligayahan o na-pursue na isang bagay na makapagbigay ng kaligayahan sa akin. At yung kaligayahan yun ay yung tumatawid sa inyong lahat. Yan, good morning. Back in Bulacan for a few days and then tuloy tayo sa biyahe. Alam nyo ba na ang pagkakaroon ko ng interest sa camper van ay hindi na ngayon. Bago ko pagawin yung unang vlog natin dito sa YouTube, andun na talaga ang interest ko na someday na magkaroon tayo ng sarili nating camper van. Dito, di ba? Bago mag-alas 12 nandito. Hindi pa ako nagva-vlog noon. Ang pagta-travel ang naging hinga ko sa hirap ng trabaho ko dati. Nagreklamo pa, no? May palengke bang malamig? Napunta ako sa palengke. Natural na sa palengke. Every weekend, nakaset na yan na aalis talaga ako at pupunta ako kung saan ko gusto para makahinga lang. Lubayan mo nga ako! Hindi kasi madali ang trabaho ko dati sa ABS-CBN. Editor ako ng ABS-CBN sa loob ng 11 years. Reklamo ang kape. Dito nangyayari lahat ng edit, parang meron sa TV. Sa araw-araw na nakaka-pressure at nakaka-stress, kailangan ko talagang gumawa ng ibang mundo para may reset ko yung sarili ko. Nandito si Monique, ang CCM namin. Itong si Monique, biyahera to tuwing weekend. Siya ang naka-impluwensya sa akin na umalis din tuwing weekend. Siya din ang unang first-timer. Hi! Hello! Mabilis lang to. Yes, Okay na lang kita. gagawin? Mga first-timers, siya ang unang naniwala sa akin. Mga first-timers, si Monique. Hi! Madami na kayo, di ba? Pero siya ang pinakaunang parang first-timer. Oh. Lahat, paano ba natin ikikwento? Lahat, Paano ba natin? Ay, seryoso? lahat, paano ba nagsimula yun? Kwentuhan lang, no? Plano lang. Kasi gusto nating, marami tayong dreams outside editing. Tapos, ayun nga, napag-usapan namin na parang gusto kong gawin yung ganito. Tapos, sabi niya, push mo akong una, ano? May kasi lagi niyang kinukwento Oo. So gustong-gusto niya talaga. So pinupush. Makapal naman mukha niya. Oo nga, makapal yung mukha. Kapal Oo, naman diba? mukha. So, kilala niyo na kung sino yung pinakauna sa inyo. Wow! Siya yung nag-push sa akin na gawin ko na yung travel vlogging. Na, Kuya Mac, ituloy mo yan. Ako ang unang susuporta sa'yo. At yun ang simula na nawili na akong bumiyahe palagi. Kahit mag-isa. At kahit noon pa lang simula, mahilig na ako sa camping. Good morning! Giting sa tulog. Tapos tayo magkape tayo. At dahil nga napapadalas na ang pag-alis ko, naisipan kong bumili ng motor. Para makatipid sa pamasahe. At yun din ang simula na napasok ko ang mundo ng motovlogging.
And this time, panalo tayo. Tayo ang hinirang sa Travel Motovlogger of the Year. Sa loob ng ilang taon, nag-enjoy ako sa mundo ng pagbumotor. Pilipinas ng nakamotor. Pupuntahan natin ng mga lugar na hindi pa napupuntahan o nakikita ng karamihan. Maliban sa 3 beses na natin naikot ang Pilipinas, iba pa yung mga inter-islands na ginagawa natin. Ako, si Boy First Time, Certified Philippine Looper. At iikutin ulit natin ang Pilipinas na mag-isa. Pagkatapos ng mga Philippine Loop, doon ko naramdaman na ano pa kaya ang pwede kong gawin pagdating sa pagmumotor. Tinanong ko na ang sarili ko kung ano pa bang pwede kong gawin at wala na akong ibang maisip dahil nasagad ko na. At doon naman pumasok ang mundo natin sa 3-wheeler. Impluwensya ng matalik kong kaibigan na si Direk Gino. Ang sarap ng tulog ko. Para akong nasa sinapupunan ulit ng nanay ko. At hindi ko namamalayan na unti-unti na pala akong bumabalik kung saan ako nagsimula. Ang bumiyahe ng kalmado lang. Yung pagta-travel na kalmado lang. Tinapa, scrambled egg, tsaka pritong saging. At doon na nagsimula ang interest ko na bumiyahe ng gamit ang komportableng sasakyan. Pero dahil ngayon 3-wheeler hindi naman akin, hindi rin naman ito nagtagal. Kaya doon ko na naisipan na mag-camper van na. Tadaan! Mga first timers, i-welcome natin si Watod. Ang ating bagong sasakyan sa mga biyahe natin. Siyempre tatanungin niyo kung bakit Watod yung pangalan niya. Anong ibig sabihin ng Watod? Gala. Sa Bisaya, sa Aklan. Pag sinabing gala, Watod. So, gala na van. And the rest is history. Ganda ng lutuan ko. At tulad nga ng sabi ko, and the rest is history. Lahat ng mga pinagkagawa natin, simula nung nag-vlog ako, ay iniwan na natin yun. Memory na yun. Masarap yun alalahanin. Yung alaala na daladala natin hanggang ngayon habang tayo ay nagpapatuloy sa mundo natin dito sa YouTube. Nakaka-proud din sa sarili, sa totoo lang. Pag pinapanood ko yung sarili ko noon sa mga videos na yan, pinapanood ko yung kung ano yung mga pinaggagawa ko dati nang ako'y gigil sa pagta-travel ng intense mode ba. Lalo na yung mundo natin ngayon naka-slow down na. Parang, oh my God, grabe pala yung mga pinaggagawa ko dati makapag-travel lang. Diba? Simula sa isang tao na gusto lang huminga, unti-unting pumasok sa bumabiyahe hanggang weekend, hanggang sa nagmotor, hanggang sa napunta sa 3-wheeler saglit, hanggang sa nauwi ng camper van. Parang sabi ko, God, lahat na yata ng sasakyan na pagta-travel nasubukan ko nang gamitin sa isang bagay na gustong-gusto kong gawin, yung pagbabiyahe nga. Kasi ang laki talaga ng nagawa ng pagbabiyahe sa akin. Yung buhay sa labas, iba talaga, yung binago niya talaga yung aking pagkatao. Grabe talaga. Kaya hindi ko rin masisisi. Hindi niyo rin ako masisisi na kung bakit ganito ako ka into outdoors. Kasi nga, ito talaga yung bagay na nagpapasaya sa akin Hindi material na bagay, kundi lifestyle na kung saan makukuha ko yung goal ko na gusto ko, nakakapagpahinga ako, nare-relax ako, nare-reset ako. Ganyang kalalim mga first timers ang ugat ng lahat-lahat na to, kung anong meron tayong ginagawa ngayon. Itong part ng journey na rin sa YouTube, sa toong buhay ko,
ito na yung si Boy P ay gusto na rin din na magpahinga from intense traveling. Ngayon is nasa kalmadong way naman na kung saan natutuwa ako kasi tinanggap niyo yung bagong mundo ko di ba? Tinanggap niyo at nag-enjoy kayo at mas marami ang minahal yung ganitong klaseng mundo. Kaya salamat. Ginawa ko tong vlog na to dahil hindi ako makabiyahe dahil sobrang init. Kaya gusto kong balikan, ikwento sa inyo kung paano nga ba talaga nagsimula ang pagiging traveler ni Boy First Time. At sa maikling vlog na to, yan ang kabuuang summary ng kwento ng buhay biyahero ni Boy First Time. Nagsimula tayo sa pagkakamping, kung ano-ano pinagagawa natin. In the end, nauwi rin tayo sa pagkakamping. Yung roots ba kung saan tayo nagsimula? Travel and camping. In the end, travel and camping pa rin. May mga bagay na gusto nating gawin kasi. Mga bagay na sumasagay sa mga isipan ninyo. Alam ko yan sa ngayon na maliban dun sa kinakalagay natin na, di ba, okay na tayo. Tapos bila tayo may naiisip na, sana ganun ako. Sana gusto kong gawin yung ganun. Alam niyo masasabi ko sa inyo, gawin nyo. Huwag niyong hahayang lumipas na hindi mangyari isang bagay na gustong-gusto ng puso't isipan ninyo, na lalo na pag alam niyo yun yung magiging dahilan o yun yung magbibigay ng kasiyahan sa inyo. Gawin nyo. Huwag niyong palilipasin na hanggang thoughts na lang, hanggang alaala na lang na umabot tayo sa point ng buhay natin na sana ginawa ko yun noon pa. Lalo na kapag yung isang bagay o isang sitwasyon na gusto natin yung magbe-benefit tayo lang din, na hindi naman ikakasama ng sarili natin o pagkatao natin. Why not? Follow your happiness. Hindi kayo magkakamali. O siya, sige na. At ako'y magre-ready na dito at medyo magulo yung kwarto. Yung camper van. At dito rin naman ako matutulog. Magsipahinga na rin kayo. Maraming salamat sa panonood. Magsipahinga na kayo. Magsitulog na kayo ng ayos. Tulog ko na mahimbing. Huwag magpupuyat. Para mas mahabang tulog, mas mahabang pahinga, mas maganda. Okay? Bigyan natin ng sarili natin ng pahinga na deserve talaga natin. Okay? Bye-bye na. Wala na ako masabi. Ay, kwento ko na lahat.